Oh. Mga kababayan, talagang mukhang may makakalusot at meron talagang ididiin. Oh, sa mga nangyayari ngayong pagkakaso at pag-iimbestiga, walang tunay pong kredibilidad ang mga anumang rekomendasyon ng plunder case kung iniiwasang imbestigahan ang mga opisyal na may pinakamahalagang papel sa budget cycle at legislative approvals. Kasama dapat sa iimbestigahan dyan, yan sina dating Executive Secretary Lucas Bersamin, dating DBM Secretary Amina Pangandaman, at dating House Speaker Martin Romualdez, at si dating Senate President Chis Escudero. At higit sa lahat, kasama dapat dyan si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ngayon, walang silbi po ang imbestigasyon kung umiikot lamang sa mga kontraktor, middleman, at ilang kongresista habang ang mga nasa tuktok ng budget approval chain ay hindi man lang natatanong. Sino-sino yan? Lucas Bersamin. Siya po ay literal president, gatekeeper at pagpapalakad sa Malacanang ang kanyang trabaho. Iba ang kanyang gawain. Si Amina Pangandaman naman, DBM head. Kritikal sa pag-release ng multibilyong pondo at lalong-lalo na sa mga insertions. Alam niya yan. Si Martin Romualdez, leader siya ng Kamara dati. May papel sa reshaping ng budget, insertions at allocations. Ganon din si Chis Escudero. Bilang Senate President noon, may direktang partisipasyon sa BICAM, budget approval, ganon din sa pag-oversight ng pambansang pondo. Mga kababayan, kung ang mga di umano'y kickback chain ay umiikot lamang sa mga budget making, approval, releasing, at implementation, papaano magiging komprehensibo ang investigasyon kung hindi kasama ang apat na itong may pinakamahalagang trabaho sa proseso? Kung ang lohika po ay titingnan, kung may malawak na anomalya sa paggamit ng mga pondo, hindi maaaring hindi kasama ang papel ng Chief Executive. Si Bongbong Marcos, imposibleng wala siyang alam. Siya po ang nag-aproba ng budget. Siya ang nagtalaga sa mga key officials. Siya ang may oversight sa DBM, lalong-lalo na sa executive. At siya din ay may impluwensya sa Kongreso at Senado. Ang pag-exclude sa Malacanang ay hindi yan aksidente. Ito ay political decision. Sinadya. Ngayon, ano itong independent, itong ICI? Independent ba ito o instrumento lamang? Kung ang Independent Commission for Infrastructure ay nilikha ng executive, funded ng executive, limitado daw ang saklaw ayon po sa ehekutibo, maaasahan ba natin itong magsisiyasat laban sa executive mismo? Siya ang nag-budget, siya ang nagpondo. Ang hindi paglagay kina Bersamin, kina Pangandaman, kina Romualdez, kina Escudero at iba pang mga sangkot na matataas na opisyal, ano ang indikasyon po nito? Nagtatakda lamang kung sino ang iimbestigahan. Pinipili lamang kung sino-sino dapat ang masilip at naglilikha lamang ng investigasyon na ligtas ang iba para sa mga pinakamataas na kapangyarihan. Ngayon, kapag ang mga small time lamang ang natatamaan, hindi yan hustisya. Ito po ay selective justice. Namimili lang. Ibang-iba po ang anti-corruption drive sa anti-corruption propaganda. Tandaan natin ha, ang anti-corruption drive, wala yung sinisino, walang pinipili, lahat mananagot. Pero kapag corruption propaganda lang yan, yung anti-corruption propaganda, tinatarget lamang, at sinisilip ang iaabsuelto. Kung ang mga nakaupo sa pinakamakapangyarihang posisyon, tulad po nila Bersamin, Pangandaman, Romualdez, Escudero at iba pa, at maging si Marcos Jr., ay hindi man lamang nakakasama sa scope po ng inquiry, hindi ito paglilinis, kundi pagtatakip. Ngayon, dahil dito, nananawagan sa Nobyembre at 30, ang bagong Alyansang Makabayan at iba't ibang mga sektor, no? Ito po ay tinatawag na talagang paglalaban para sa iskandalo sa pagnanakaw sa kabangbayan. Dapat sumama ang mamamayan sapagkat ito na po ang panahon para maningil tayo sa pagnanakaw sa kabangbayan, sa pera ho nating dapat nating napapakinabangan. Ngayon, kung bulag po ang Estado, tayong mga mamamayan ang magtatambol at magpapaliwanag sa ating mga kababayan.